Hi, my name is Paul Garcia. You started playing basketball. Playing? Siguro start ako mga 5 to 7 years old. Pinasok ako ng daddy ko sa Milo Best. May Milo Best pa before eh. So, kasi yung dad ko naglaro din sa NCAA GRU. So, yun. Inintroduce niya ako sa basketball ng mga 5 years old. Why you choose Mapuya College School? Kasi from NCAA Juniors, naglaro ako sa GRU kasi nga yung dad ko naglaro doon. So doon niya ako dinala nung time na yon. Tapos, after ng NCAA ko sa GRU, may mga team sa UAAP na pinapractice ako. Pero parang that time, magti-team B ako eh. So parang mas gusto ko makalaro sana agad. So lumipat ako ng St. Benil. Pero that time, parang ayaw nung GRU na same. Parang ganun yung dating. Same league. Parang ganun. So bumalik ako sa kanila. And then, nung nasa GRU ako, kinontak ako ng Mapua ni Coach Ian Racela. That time, head coach ngayon ng MCU. Pinapunta niya ako. So, trinay ko. So, yun. Doon na lang start nung 06 hanggang 10. How your MPBL career started? Nag-start yung MPBL career ko. Actually, pa that time, mag-ano na sana ako sa corporate. Kasi parang kayo start pa lang ng MPBL that time. So, parang ang work lang after college before yung PBA D-League eh. So, hindi pa ganun karami yung teams, tas hindi rin ganun kalaki yung sahod kasi I'm starting my own family na that time eh. So, mag-corporate na sana ako. Tapos biglang tumawag yung Coach Jade Padrigao sa Basilan. So, doon nag-start yung MPBL career ko sa Basilan, yung unang sali ng Basilan. Kaya, yun, maganda naman yung offer. So, nag-stick pa rin sa paglalaro ng basketball. So, ayun. Actually, yung corporate, parang may interview na ako eh, ng Monday, tapos tumawag sa akin Saturday. So, Bullets Life, pinili ko pa rin yung basketball. How's experience playing in the MPBL? Yung experience na MPBL, parang from playing sa PBA D-League, kakaiba siya kasi may iba't ibang lugar eh. So, like yung first team ko, Basilan. So, first time ko makapunta sa Buanga, sa Basilan, tapos sa ibang lugar ng Pilipinas kasi nga may mga province, gano'n. So, parang experience doon kakaiba na parang tulad nung D-League yung setup sa Manila lang, gano'n. Tapos, sobrang competitive din kasi parang halos lahat ng mga players na doon, pati yung mga ex-PBA, bumababa na sila sa MPBL nung nag-start na talaga na maraming teams yung MPBL. Top 3 toughest opponent players in the MPBL? Toughest? Siguro, yung mga nakakatapat sa position ko na masisipag. Yun. Kasi ang hirap kalaban yung masisipag eh. Kaysa sa yung mga nagre-rely sa talent. So, yung top 3 siguro nung si Jonard Clarito nasa MPBL pa, sobrang sipag eh. Tapos si Kuya Marky, yun yung pagiging veterano at saka physical eh. Sobrang physical niya. At saka si Marvin Hayes. Yan, yung mga masisipag, mga mahirap bantayan na rebound, hindi napapagod. Yung laro lang, parang all out lang sila every game. So, kailangan, pag sila yung kalaban mo, ready ka, lalo physically. Kasi sobrang physical ng mga to, at saka masisipag talaga. How's experience playing in the Asian tournament? Sa Asian tournament, kakaiba eh, kasi iba't ibang country yung makakalaban mo eh. Tapos may mga imports na
magagaling. May mga NBA din eh. So kahit hindi na sila ganun kalakas nung nasa NBA sila, nag-NBA pa din, diba? So iba yung level nila. Like, iba sila maglaro. Parang simpleng-simple, mas madali sa kanila yung basketball pag makalaban mo sila. So, saka yun nga, sa Asian Tournament, yung experience doon, yung iba't ibang country naman, from MPBL na iba't ibang lugar sa Pinas, sa Asian Tournament, may mga league na maglalaro ka sa ibang bansa. Like this coming season, parang merong China, may Macau, may Japan. So, panibagong experience ulit sa age ko. Actually, yung age ko, patapos na yung basketball career ko, pero na-experience ko pa yung ganito. Tapos, yung last season ko sa Aces, nakapag-champion kami. Three-peat na sweep namin yung winter leg. How's teammates with Sam Deguara? Sobrang professional niya. Before game, pagbababa ako sa weights room, nandoon siya, nag-stretch, yung approach niya sa game, iba. Pero off the court, sobrang kulit. Sobrang kulit na Sam. Tapos, pag sa game naman, on the court, parang like ako, isa ako sa mga tumitira sa labas. So, mas added confidence. Kasi alam mo nandyan si Sam na may magre-rebound. So, pag di ka makashoot, bigay mo lang kay Sam. Parang kaya niyang tumang nang hindi tumatalon. Ganun kalaki si Sam So, parang sa basketball career ko, first time ko nagkaroon ng ganun ka-laking teammate na sobrang kaya mag-dominate. Denzel Wong, one-on-one. Brother Denzel, one-on-one. So, ano siya ano siya sa Asian Tournament na parang local ba or Asian something award niya, tapos most improved. So, one-on-one, kaya. Lalabanan natin yan si Brother Denzel. Pero syempre, ano na siya ngayon From teammate ko siya before, si Denzel pa. Dati ko pa siya teammate sa Manila. So, yung improvement niya, sobrang laki. Sabi ko nga sa kanya, from naging teammate ko siya before sa ngayon, malayo na. Kasi parang masipag din naman. Pinahihirapan naman niya kung anong classic player na siya ngayon. So, pero sa one-on-one, hindi pa rin siya mananalo sa akin. Dalawa sila marami akong natutunan. Una yung senior ko, si Neil Pascual. Senior ko siya sa Mapua. So, siya yung lagi kong kasama that time. So, siya yung nagtuturo sa akin na i-balance yung aral tsaka yung pagiging, kaya sabi niya, student-athlete student comes first. Sa Mapua kasi pag bagsak. Nung time namin, hindi ka pwedeng hindi nag-aaral or hindi pumapasok. May mga teammates ako na hindi nakalaro dahil hindi nakapasa So, yun, parang tinuruan niya ako pati mag-alagaan yung sarili. Kasi dumating ako sa Mapua, parang tamad-tamad ako. So, siya yung parang nakita ko na nag-aaral siya at the same time, inaalagaan niya yung katawan niya, nagpapakondisyon sa... So yun, marami akong natutunan sa senior ko na yun, si Neil Pascual, na Mapua. No first 2 years ko, engineering management. Tapos, syempre, pag player NC, marami akong absent. So, yun. May mga prof kasi na parang 3 beses ka lang pwede mag-absent sa isang term. So, from engineering management, nag-shift ako sa EB Psychology. Yun. So, parang dati sabi ko, parang ako napunta dito, ganun. Kasi parang hindi ko naman siya, Pero kasi I lost my wife 2 years ago So, yung course ko, parang pag may nangyayari sa akin,
yung pagiging ko na naging psychology student ako, parang nagigets ko kahit nung wala kasi yung wife ko, parang hirap din. So pag may nararamdaman ako sa oh my God, pala ina-anxiety pala ako. Akala ko kasi minsan, may mga lugar kasi na pinupuntahan ko, parang di ako makahinga, gano'n. Wala, ina-atake ako ng anxiety. So, parang yung course ko na yun, may reason pala. Kaya siguro ako napunta doon. Mahirap, pero kailangan kayanin, lalo ngayon single father. So, kailangan matatag. Since yun nga, 2 years ago, I lost my wife. So, ako lang yung ngayon na parang umata yung parents sa mga anak ko. So, kailangan, kahit mahirap, parang kailangan tough ka. Kailangan pa-experience mo pa rin yung pagiging masaya kasi syempre, I have 2 kids, isang 5, isang 7. So, when they lost their mom, parang 3 and 5 lang sila eh. So, ayoko naman na lalaki sila na, malungkot, gano'n. So, saka, lagi ko nire-remind sa kanila yung mom nila na kung gaano sila kamahal. So every week nasa kami, Manila Memorial kami para syempre pag bata, di ba, baka one day hindi na nila maalala yung mami nila. So yun yung parang goal ko ngayon, parang hanggang sa lumaki sila, hindi nila makalimutan yung mami nila. So yun. Siguro to work. Siguro kung ano yung available sa corporate world. Pero hindi ko kasi nakita yung sarili ko na siguro nasa business ako. Kasi nung time na 2010 or after ng college career ko sa Mapua, naglaro na ako sa PBA League. Pag may mga sobrang bonus, ini-invest ko na siya mga iba't ibang klaseng business. Kasi lagi kong naririnig maski sa mga dating PBA player, kahit umabot ka sa PBA, yung basketball hindi siya lifetime. So, nag-start ako ng PBL pa yata eh. Dapat ko yung PBL eh. Hindi na ako katagal. So, parang pag may mga extra bonus, parang ini-invest ko na siya that time sa kung ano pwedeng investment. Tapos, nag-start na rin ako mag-open ng gym noong 2014. Tapos, from gym, naging reseller ako ng mga gym equipment. Gano'n. So, yung pandemic, so yun, maraming mga athletes, mga players na order sa akin kasi, di ba, bawal lumabas. So yung mga na-invest ko na konti from yung mga bonuses sa PBL, PBA League, nilagay ko sa mga business. So ayun, yun yung nakakatulong. So siguro, if hindi ako basketball player, nandun ako sa... Why you choose jersey number 27? 27, yun yung wedding anniversary namin ng wife ko, March 27. So, kaya from number 9, birthday ko kasi 9, sa Mapua 9. Tapos, yung 2 kids ko, parehas kasi birthday nila 10, July 10, tapos August 10. Nag-10 ako din. Now, since nung nawala yung wife ko, nag-switch ako sa 27, yung wedding anniversary na. How's the feeling drafted in the PBA? Naalala ko parang sobrang relief kung natawag yung pangalan namin. Kasi ang lakas ng batch namin. Sila Junmar, sila Calvin. So parang na-drop ako, 3rd round na eh. So nakatawa nga nung tinawag yung pangalan ko kasi sobrang stress na namin, mga Mapua boys. Magkakatabi kami. Kasi parang uwi yata kami, hindi na-drop. So nung tinawag yung teammate ko, si Mark Sarangay, pang 25 siya eh. Tinawag siya ng Petron, tawa kami ng tawa. Kasi parang akala namin uuwi kami. So habang tumatawa ako, tawa kami ng tawa kasi nasa stage siya. Ako naman yung tinawag ng Global 26, magkasunod kami. So parang yung tawa ko nawala. So ang natirang tumatawa yung mga hindi pa natadraft. Oo, yun. Ang kulit ng experience na yun, na sobrang kasi pagpunta namin sa Robinsons pa noon eh, hindi namin
Hindi namin alam kung may kukuha ba sa amin or ano eh. Tapos nung natawag yung pangalan namin, parang, ayun, kahit pa parang nawala yung ano namin that day. Last question, your starting 5 all-time of your teammates. Kasama ako sa 5. Paul Mapua ako. Tulad ngayon, nasa kami ngayon, Alumni League ng Pinoy Liga. So, kakapanalo namin kahapon, quarters against Adamson. So, yung starting 5 ko, point guard ko si Alan Mangahat. Tapos, shooting guard ko si Shanko. Mapua din. So, tapos 3 ko, Kenneth Igalo. 4 ako. Ako yung sa 4. Tapos 5 ko si Mark Sarangay. Thank you for watching.